guys! Welcome back to K-Racing Muffler. So today, meron tayo ditong Toyota Vios Dual VVTi 1.3 engine. So itong car na to, 3 years na nga raw siyang pagmamayari ni Sir Archie. Pero ngayon niya lang napag-isipan na pakabitan to ng muffler. Bakit? Because Sir Archie wants a muffler that is not too loud, basta may mabago lang daw sa tunog nito since sobrang tahimik nga raw ng exhaust niya. So today, we installed that dual barrel chambered muffler that is made out of 304 stainless high-graded steel. Pinagandahan nga nito, itong muffler na to, manufactured namin siya dito sa K-Racing Muffler. At dahil gawa nga siya sa 304 stainless steel, hindi siya madaling kalawangin. Mabasa man siya, mainitan, or mababad man sa baha, hindi siya agad-agad kakalawangin or masisira. At dahil itong Toyota Vios nga ni Sir ay dual VVTi, kung makikita ninyo, dito sa bandang likuran, yung nakalagay dito na stock ni Sir is yung resonator. And nasa na yung resonator? Napagdesisyonan ni Sir na ipalipat siya sa gitna, which is ito. Kaya inilipat namin siya sa gitna. At yung nakalagay nga dito kanina na stock ni Sir is yung silencer niya. Ito yung stock silencer ni Sir. Ayan. So, ang ginawa natin, unang-una, tinanggal natin yung silencer para magka-sounds yung exhaust ni Sir. And yung resonator na nakalagay sa likuran ay nilagay natin sa gitna para hindi maging sobrang lakas yung tunog na kalalabasan ng muffler. Maybe now you are wondering kung ano yung tunog niya. Ayan. So, ito yung sound check niya. And after nga natin siya ma-soundcheck, tinanong namin si Sir kung satisfied ba siya sa muffler na nilagay natin sa kanyang Toyota Vios. And satisfied nga raw si Sir, and nakuha naman natin yung tunog na gusto niya. So after nga natin gawin yung Toyota Vios kanina, meron tayo ditong Hyundai Getz. At nagpunta nga dito si Sir sa shop para ipacheck kung may tumutulo daw ba na langis. Pero nung chinek naman ng mga head technicians namin dito sa exhaust ni Sir, kaya naman daw tumutulo. At ang nakita nga naming problema ay sa mga exhaust pipings ni Sir, may mga butas na kailangan ng hinangin. Kaya ito nga yung mga technicians namin at hinihinang na nila yung pipings ng exhaust ni Sir. So, additional lang nga dito sa Hyundai Getz, sa mga di nakakaalam, yung stock pipings ng Hyundai Getz, ayan, kung makikita ninyo, di siya kagaya ng ibang mga sasakyan na 2 inches o mas malaki pa dito. Ayan, kung nakikita nyo nga, maliit lang siya at yung size nga niya ay 1 1/4 lang. So, dito, tinatanggal, papalitan nyo na po ng bago. Hihinangin lang, ayan. So, dito nga, tinanggal nila yung pinaka-clamp dito sa and hihinangin nila dahil nga, sabi ng technician namin, medyo luma na siya. Ayan. So ngayon, ayan, tinatanggal na nila yung mid-pipe ni Sir para may baba siya at mas mahinang nila ng mas maayos. Nagawa nga nila yung pipings ni Sir. Pag-usapan naman natin yung parts ng exhaust dito sa Hyundai Getz. Makikita nyo tong malaking oval na yan or pabilog na yan. Ayan yung silencer muffler ni Sir. And ito yung axle back part. Yan, mula dito sa flange hanggang dito sa dulo, ayan yung tinatawag nating axle back exhaust. Ito yung silencer ni Sir. And ito namang nasa gitna, ito yung resonator. Paano natin malalaman yung pagkakaiba ng resonator and silencer base lang sa itsura niya? Kung makikita ninyo dito sa resonator, yung tubo niya sa magkabilaan, pantay lang sila. And dito naman sa silencer, yung tubo niya dito sa kabila, nandyan, sa baba, yung dito naman sa kabila, sa taas. Meaning, hindi pantay yung tubo niya magkabilaan. So, kung titignan nyo sa exhaust ninyo, yung silencer, ayan, madali nyo lang siya ma-identify. Yung itsura ng silencer, hindi pantay yung tubo niya sa inlet and sa outlet. At sa resonator, ayan, pantay lang siya. Ayan, doon naman tayo sa cutback exhaust part. Pag tinawag natin cutback exhaust, dito siya magmumula. Dito sa flange na to, bago mag-catalytic, ayan, ito yung catalytic converter ng Hyundai Getz ni Sir. Ito yung flange. So, kung balak nyo magpakabit ng cutback exhaust, dito tayo magsisimula hanggang doon sa muffler. So, alam nyo na yung axle back exhaust and cutback. Pag-uusapan naman natin yung full exhaust setup. Dito siya magsisimula.
Ayan, kung yung cutback exhaust, dito lang tayo magsisimula hanggang sa dulo. Yung full exhaust naman, lalagpas na siya dito sa catalytic, yung nabanggit ko kanina, akyat dun sa downpipe or headers ni sir hanggang muffler. Ayun yung tinatawag natin full exhaust system. So sa mga naka-Hyundai Getz na nagbabalak i-upgrade yung exhaust setup nila, ano nga ba yung mga benefits na makukuha ninyo? So, unang-una sa axle back exhaust setup. Ito yung pinaka-affordable na setup na pwede ninyong gawin sa exhaust system ninyo dahil kaunti lang yung pipe or maiksi lang naman yung pipe na dudugtungan or papalitan sa kanya. And pwede nyo siya lagyan ng muffler depende sa tunog na gusto ninyo. Mainly, itong axle back exhaust setup ay para lang sa sounds and aesthetic ng sasakyan ninyo. Next is yung cutback exhaust setup. Ito yung from before catalytic, yung mid-pipe, resonator, or yung straight pipe hanggang muffler. May kaunting dagdag rin siya sa horsepower and less restriction pagdating sa hatak at mas maganda na siyang iarangkada lalo na kapag naka-mid to high RPM ka. Siyempre, mas deeper and cleaner yung exhaust sound niya. Pero depende pa rin yon kung palalagyan mo ng resonator or hindi. Depende rin sa size or diameter ng pipings mo and sa muffler na mapipili mong ikabit sa iyong sasakyan. So, dito na tayo sa full exhaust setup. Ito na yung from exhaust headers, downpipe, yung straight pipe hanggang muffler. So baka nagtatanong kayo, ano nga ba yung benefits niya compared sa cutback exhaust and axle back exhaust? Number 1, meron na siyang maximum power gain. Dahil pinalitan na natin siya from exhaust headers hanggang mufflers, mas luluwag na yung daloy ng hangin and mas mararamdaman mo na yung hatak niya kapag umaarangkada ka compare kapag naka-cutback or axle back exhaust ka lang. Number 2, hindi hirap huminga ang makina. Ibig sabihin, mas smooth ang acceleration and mas responsive ang gas kapag naka-full exhaust ka. Number 3, mas malinis at mas solid yung tunog niya. Hindi siya sabog pakinggan dahil controlled and refined yung tono niya. Number 4, better fuel efficiency. Dahil mas efficient ang engine, mas nagiging consistent ang combustion ng sasakyan mo. At pwede ka rin makakuha ng slight improvement sa fuel consumption lalo na kapag nagdadrive ka sa highway. 5. The best stop for upgraded or future mods ng sasakyan mo. Kung may intake ka or ipapatsun mo or any other modification sa exhaust system ng sasakyan mo, full exhaust na ang pinakasulit. Kasi kaya niyang i-handle yung airflow na kailangan ng higher performance engine. And lastly, yung durability niya. Dahil ginamitan nga natin siya ng 304 stainless high-graded steel, long-lasting, rust-proof, at hindi siya basta-basta nag-fade or nagli-leak. And that's the breakdown of axle back, cutback, and full exhaust system. Kung ano yung tunog, performance, and value na makukuha ninyo sa bawat setup. If you are planning an upgrade, our team can recommend you the best setup for your car based on your needs and budget. Just visit us here at K Racing Muffler!